Nakasakay na nga ulit kami dito sa aming tricycle na laging flat ang gulong. Ayan nga si Hana at nagpapasikat ng kanyang kinakain. Magpupunta nga pala ulit kami ngayon sa bahay nila nanay. Pagkarating nga namin ay heto si Hana nakikipaglaro sa alagang pusa nila nanay. May dalawang bagong alagang pusa nga pala ngayon sila nanay. Ayan at picture daw sila. Pagkatapos nga namin magkapaglaro dun sa pusa ay heto naghanap na ako na makakain. Nag-ikot-ikot lang ako dito sa paligid at naghanap ng hinog na pinya. Heto at halos maikot ko na dito ang buong paligid ay walang hinog. Heto nga pala ay nagugulay itong tanim na to. Lumapit pa nga ako dito sa puno ng pinya na to ay heto nakita ko may hinog na pinya. Hindi lang basta hinog ay hinog na talaga. Tingnan nyo naman at orange na ang kulay niya. Hindi ko na nga pinatagal at heto pinitas ko na. Ginamitan ko lang nitong matalas naming kutsilyo at iyan nakuha ko na. Mukhang ngiting tagumpay na naman at mayroong hinog na pinya. Naalala ko nga rin at wala na kaming kangkong dun sa bahay namin at heto namintas na ako ng pangtanim. Inuubos ng mga insekto yung dahon. Hindi na nga ako nakakapaggulay. Mga insekto na lang yung naggugulay. Minsan naman ay pinapasok ng baboy ng kapitbahay kaya wala na akong napapakinabangan. Naisip ko nga itanim to sa hangin kaso lang baka hindi mabuhay. Kasi nga naman napakasustansya at napakasarap nito. Adobong kangkong at kanin lang nito ay sapat na. Napakainit nga ng panahon ngayon at buti may lilim dito sa aking pinagkukuhanan nitong kangkong. Ang galing nga nitong kangkong ay napakabilis tumubo kahit ilagay mo lang sa tubig ay tutubo na. Makakapaggulay ka na. Medyo napaparami na nga yung aking kinuha. Naalala ko nga din at wala na kaming kalamansi sa bahay namin at heto nagsungkit na ako. Dito kay nanay hindi na ubusan ng bunga yung kalamansi. Hindi lang pala isang puno ng kalamansi ang meron sila dito, dalawang puno din pala. Kaya hindi talaga sila nauubusan ng kalamansi. Pinagtatanggal ko na nga sa tangkay at iniwanan ko lang mga 1 inches na tangkay para hindi agad mabulok. Yun ang sabi nila. Yung ibang walang tangkay ay pinulot ko lang yan. Uunahin ko na lang gamitin yung walang mga tangkay. Para pala sa inyong kalaman ay nagtinda pala kami dati ng kalamansi ni nanay. Ang bait nga nung aking Hana. Nanghingi siya ng plastic kay nanay at akala ko anong gagawin. Ilalagay niya pala sa plastic yung mga kalamansi na nakalat dun sa ibabaw. Thank you, Hana. Eto talaga yung totoong pakay namin kung bakit kami pumunta dito kay nanay ngayon. Wala na kasi kaming saging na stock sa bahay at kukuha kami ng saging dito. Yang itinuturo ko pala sa inyo ay puro tanim yan ni tatay. Malawak pa yan hanggang dun pa sa unahan. Sobrang init nga lang at hindi ko kayo maitutur dito. Kaya pala tumatahol yung aso namin ay heto may tao pala. Nangunguha sila ng puso ng saging ipangtitinda daw nila. Maganda na nga yun at nakakatulong sa kapwa. At eto na nga yung asawa ko nagputo na ng isang puno ng saging. Nagtataka nga kami sa aso namin at heto patalon-talon ewan ko kung ano yung hinahanap nito. Siguro yung nawawala yung hinahanap nito. May tanim din pala si tatay dito na pula na saging. Tawag nga dito sa amin ay lakatan na pula. Pag nahihinog ito ay sobrang tamis. Sobrang tamis ay nauumay ako. Nagputol pa nga ng isang puno ng saging aking asawa at habang nagputol siya ay eto umupo muna ako dito sa tabi. Katulad ng aso namin ay init na rin ako. Pagkatapos nga niya magputol ng isa pa ay umuwi na kami. Siya na ang nagbitbit ng 2 buwig na saging at ako'y taga-video lang. At nagpaalam na nga kami kila nanay at tumuloy na kami sa pag-uwi. Yan nga at flat na naman ang gulong. Siya bukas ulit.